So right mga bro, so ngayong araw mga bro, meron tayong naging problema dito sa bahay. Alright mga bro. So ayan, kung nakapansin niyo yung mga bro, nai-repair ko na ito. So ang problema lang dito mga bro, yung gumawa dito sa PVC dito. Ayan mga bro, kung makikita niyo yan mga bro, ayan, maraming tumutulo. So ito yung trabaho mga bro. Yan. Yan yung trabaho na yung kumbaga yung nagbubuhos ka dito sa lababo na to, tapos naka-layout na yung PVC, then kung pagtigas tinanggal mo yung PVC. Yan yung trabaho na yan mga bro, ganyan yung nangyayari. Alright mga bro, so ayan. So tips ko lang, once na mag-layout tayo sa ganito or gumawa tayo ng ganitong lababo mga bro, concrete lababo, concrete laboratory, kasi once na binuhusan ito, pag layout natin dito, buo na ito eh. Bubuuhin yan. Yung PVC po natin na yan mga bro. Alright mga bro. Yan, kung mapapansin nyo yan mga bro. Pag binuhusan kasi natin tong area na to, ito nakalagpas yan dito. Ang ginawa ng gumawa dito, so nung pagbuhos, tinanggal si PVC. Then sinalpakan uli ng PVC nung tumigas di, yun. Yan yung nagiging resulta or problema. So ang gagawin natin dyan ngayon mga bro, i-repair natin siya para mawala yung water leak sa ilalim nito. Alright mga bro, so ang gagawin natin dito, tatanggalin natin to. Then pagtanggal nito, isisilant natin yung buong ilalim na yan, kasi nandito ang problema yan sa loob nito mga bro. Alright, kung napapansin nyo dito, nilalagyan ng mga bro, nilalagyan ng bulkasil. Ayan, bulkasil, pangsamantalang ano lang yan mga bro, hindi to talaga totally tatagal yan hanggat hindi mo malalagyan yung pinakailalim yan mga bro. Alright, so yan yung naging problema yan mga bro. So ngayong araw, yan yung gagawin natin mga bro. Alright, so let's go. Okay sana mga bro kung ito ay natatanggal, kaso pati ito pinakain sa halo, ito hindi matatanggal. Okay sana kung matatanggal, hindi. Ano? Ayaw. Kaya obligado akong tanggalin ito. So yan mga bro. Alright mga bro. Yan, kung mapansin nyo muna. Ang problema ito, bakit tumulo to? Meron tong butas dito sa pinakailalim na itong mga bro. Alright, kaya siya tinakpan ng bulkasil sa ilalim. Ewan ko ba kung sino pong gumawa na ito mga bro. Alright mga bro, so ayan, yan yung i-refer natin for today's video. Kung makikita nyo yan mga bro, ayan, nilagyan ng pulitap. Hindi po advisable ang pulitap dito mga bro. Ayan o, ayan, tiga lang ha, mahina ang ilaw ko eh. Ayan mga bro, dito dumadaan ang tubig. Ayun o, gilid na to, nakaangat eh yung sa gilid ng PVC. Ayan, kitang kita mga bro, ayan gilid na yan, yung gilid na yan mga bro. Ayan, nilalagyan ng pulitap dito. Hindi po advisable ang pulitap dito mga bro, kasi ito ay konkreto. Aangat at aangat yung pulitap natin dito mga bro. Alright mga bro, so mas advisable pa dito yung sealant. Ayan, kung makikita nyo yan mga bro. Ayan, umangat na yun dito mga bro. Kaya dito na siksik ang tubig. Alright mga bro, kaya yan yung nagiging source ng tubig na dyan siya lulusot. Ayan, ayan mga bro, pulitap. Ayan, sa ilalim yan. Wala namang butas yung PVC, pero yung dito sa gilid, itong gilid na to, ayan, dyan na lulusot ang tubig mga bro. Kumakita. Ayan, grabe yung ginawa dito. So sa bagay, kaya ko naman i-repair yan, kaya ako na lang magre-repair niya mga bro. Alright mga bro, so right, so yan po yung nagiging, nakita po natin yung problema yung sa pag-repair natin dito mga bro. Tips ko lang, pagdating sa mga konkreto, hindi po advisable ang pulitap. Alright mga bro, mas advisable ang sealant yan mga bro. Let's go. So lalagyan natin ng sealant tong mga bro.
yung Pro-Seal na clear ang sealant ang ilalagay natin dito mga bro. So ang process natin dito mga bro, patutuyuin natin ng maigi ito para dumikit yung sealant natin dito mga bro. Alright, so punasan natin ito ng maigi. Ayan mga bro, punasan natin yung tipong tuyong-tuyo na siya. Ayan mga bro. Grabe, kaya pala basang-basa yung sa ilalim dito. Yung pala yung naging problema. Ayan mga bro, kailangan patuyuin natin siya para lagyan natin siya ng sealant. Ayan, wala akong ibang nakikitang problema kundi ito lang. Alright mga bro, so yan. So lalagyan natin siya ng sealant. Alright mga bro, so ito yung ilalagay natin sealant yan mga bro. Pro-Seal na sealant na clear. Kasi ito, kapit na kapit ito sa konkreto. Alright mga bro. So yung polytop, hindi po siya advisable diyan mga bro. Lalo sa konkreto. Ang polytop, advisable sa bakal. Sa bakal karaniwang nakikita ko yung ginagamit mga bro. Alright mga bro. So ito, sealant sa lahat ng butas. Pwede ito. Clear na sealant. Pro-Seal. Pro-Seal ito mga bro. Kasi ito yung ginagamit sa bubong. Pati sa mga ganyang PVC. Nilalagay ko rin ito. Alright mga bro. So ito'y kumbaga tested ko na itong ginagamit mga bro. Alright mga bro. So yan. Ito yung ilalagay natin dito sa butas dito mga bro. Yan, dito natin siya ilalagay mga bro. Ayan, kung makikita nyo mga bro, dito natin siya ilalagay sa gilid na to. Ayan. So ayusin natin pagkalagay. Alright mga bro, so dyan. So yan mga bro, nalagyan natin. Yan, yung dulo ng PVC ang nilalagyan natin mga bro. Ayan. Doon lang nadaan yung tubig. Kailangan nating lagyan ng panigurado. Alright mga bro. So ayan. Yan yung Pro-Seal na sealant mga bro. So ayan mga bro. Nalagyan na natin na siya simento. So ito naipit po pala. Kaya ang tigas tanggalin. So okay naman siya. Ayan na po yung may sealant na yung ilalim nito. Ayan. Tapos simento. Ayan. Yan. So yun mga bro. Natapos na rin natin yung repair natin dito sa concrete laboratory natin mga bro. Alright mga bro. So yan po yung final na sit up niya. Ayan. Ayan mga bro. Kung makikita nyo yung mga bro yun. So na-repair natin siya ng maayos. Nalagyan na natin siya ng sealant. So yan. Alright mga bro. So yan po yung pagre-repair natin mga bro. Yan yung process natin mga bro. Alright. So thank you. Nakita ko kaagad yung problems niya. Hindi kagaya sa iba na once na kung magre-repair talagang hindi mo makikita agad-agad yung problema niya. Alright, so dito naman agad-agad ko naman siya nakita. So yun, na-resolve ko siya kaagad. Alright.